The book of Acts, chapter 12. Aklat po ng mga gawa, kapitulo 12. Ang ating mga basahin mula talatang 1. Chapter 12. From verse number 1. Hanggang verse number 17. Acts chapter 12, verse number 1 to number 17. Acts chapter 12, verse 1 to number 17. At ngayon gabi po ay mag-uusap po tayo patungkol po sa isang mahalagang bahagi ng ating pong Christian life at ng ating pong church. Tayo pinag-usap about an effective prayer meeting. Right? Sapagat meron po tayong pangangailangan, nakaharap po tayo para i-celebrate ang birthday ng Church ng Panginoon. Dahil dito, kailangan natin pong humingi ng biyaya, pagpapala at ng kapangyarihan mula sa Diyos na nagmamayari ng Calvary Bible Baptist Church. Okay, the book of Acts chapter 12, at ating pumasahin verse number 1 to number 17. Acts chapter 12, verse number 1 to number 17. At magkaroon tayo po ng palitang pagbasa. Okay, no? Habang tayo po nakatayo. Tayo natin ba yun? Alright, chapter 12, verse number 1 to number 17. Verse number 1, now about the time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church, and because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also, and were the days of unleavened bread. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. And behold, the angel of the Lord came upon him, and the light shined in the prison. And he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. And he went out and followed him, and wist not that it was true, which was done by the angel, but thought he saw a vision. And when Peter was come to himself, and he said, Now he know of a surety that the Lord hath sent his angel, and hath delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectation of the people of the Jews. And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken named Rhoda. And he said unto her, Thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel. Tayo po lahat. But he, recalling unto them with the hand to hold their peace, declared unto them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, Go show these things unto James and to the brethren. Pardon.
and fell into another place. Salamat po, Panginoon kong Diyos, sa mga sagatang aming po binasa. Salamat po, dakilang Diyos, sa gabi ito, na kami po muli mong tinipon para po sa mahalagang gawain ito. Ang ikaw po ay parangalan, dakilain, sambahin, at awitan, at paghandugan. Panginoon, aking dalangin ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay sa iyong nabalingin ko upang i-deliver ko ang iyong salita ayon po sa iyong kalooban at minagaling. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Makulat po kayo. Ito po yung tagpo na si Santiago ay pinapugutan ni Herodes ng ulo. At tumakita nito si Herod na nasiyahan ang mga Hudyo ay kanya rin ipinahuli si Peter. Nakati po yan? At ibinilanggo. Okay? And I believe na ang kanyang plano, kinabukasan ay pugutan din ng ulo si Peter. Diba namin? Amen. Now, walang mahihinga ng tulong ng church. Wala silang pwedeng tawagan, kundi ang kanilang Panginoon. Sa ganitong pagkakataon, alright, sa ganitong pagkakataon, ang church ay bumaling, no, sa tunay na makatutulong sa kanilang pangailangan. Okay? Kasi sila pinagdaos ng what? Prayer meeting. Liwanag ba? Amen? Sila nagdaos ng prayer meeting. Ano po? At sa ganun pala ay humingi ng tulong sa Panginoon Diyos. No? Yes, sama-sama silang tumawag, sama-sama silang dumulog at nanawagan sa ating Panginoon. Alright? Now, ito is, verse number 5, kay Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. That's in verse number 6, naroon si Peter, nakakulong na sa pinakang kalooban ng bilangguan. At talagang imposible siyang makatakas. Sabi ng talatang 6, no? Si Peter, naroon na sa kalooban ng bilangguan at may 2 sundalo pa doon sa loob na nakabantay sa kanya. Nakatipo yun? Nakatipo? At nakakabit yung kanyang mga talikala sa 2 bilanggo. Maliwanag ba? Amen? Amen? At meron pang 4 na squad ng mga sundalo nagbabantay sa kanya doon sa labas. Di ba naman siya? Amen? So, imposible na siyang makatakas. Alright? At talagang bilang na lamang ang kanyang oras. Maliwanag ba? Maliwanag ba? But, kung ikaw ang nasa kalalagayan ni Peter, anong gagawin mo? At ano ang iyong magiging damdamin? Okay? At kung ito kaya ang mangyari sa akin, ano naman ang gagawin ng Kalbaryo? Are you listening? But again, the Bible says, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Amen? Walang patid na panalangin. Walang patid na pagtawag sa Diyos ang isinagawa ng church para kay Peter. Alright? In verse number 7, nakikita niya in verse number 7, habang nagpe-pray ang church para kay Peter, okay, para sa kanyang kaligtasan, verse number 7, and behold, what? Yes, nagsugo ang Diyos ng anghel. Di ba namin? Isang angel ang isinugo ng Diyos sa loob ng bilangguan ni Peter. Alright? Nakatay po yan? Nakatay po? Now, anong ginagawa ni Peter? Alam niya, bukas bibitayin na siya. Anong ginagawa ni Peter?
Peter? Natutulog. In according to verse number 7, naroon na yung angel, hindi pa rin alam ni Peter. Di ba ito? At kailangan pang man. Ano sabihin? Hindi po? Kailangan pa siyang tapikin para magising. Liwanag? Hindi mo pa rin, Peter. No, hindi mo pa rin. Naliwanag ba? Nasa verse number 7, and he smoke. Kanyang tinapik si Peter sa kanyang tagideran. At kailangan pang sabihin, magbangon ka. Nakita mo yan? Huh? Okay. And he smoke Peter on the side, and raise him up, saying, arise. Magbangon kang madali. Kita niyo po yan? Amen? Amen? Okay, see? At isuot mo ang balaban mo. At ano pa? Isuot mo rin yung sinelas mo. Yung iba sa inyo, pag narito, naghahulan ng sapatos eh. Tama? Ba't kaya? Para relax. Amen? Amen? Para relax, para masarap yung tulog. Nakaka niyo po yung ibig sabihin? Alam niya bukas tapos na siya. Ano ba na? Pero nagawa pa niya matulog. At para siya may makatulog ng komportable, naghubad pa ng sandalya. Ano ba? Naghubad pa ng sandalyas. Ano ba? At yung kanyang balaban, inubad pa rin niya. At yun siguro yung kanyang inunan. Basahin po. Di ba naman? Di ba minsan ganun yung ginagawa mo? Yung jacket mo, inuubad mo, inuulan mo. Yung ginawa ni Peter. Kasi, paano nagawa ni Peter ito? Nakatulog pa siya. O sa mga bukas, papatay na siya. Ano talaga matulog? Dalawang bagay, siguro, alam naman ni Peter kung siya pupunta. Amen? Amen? Alam ni Peter, pangalawa is what? Meron siyang faith. Sapagat sinabi ng Lord Peter, okay, sapagat may binagitan niyo sa akin, di ba? Okay? Pag matanda ka na, so John chapter 21. Remember that? Pag matanda ka na, may magdadala sa iyo sa lugar na hindi mo gusto punta. Alam ni Peter, okay, aabot siya sa kanyang katandaan. Sapagat yun ang sinabi ng Diyos sa kanya. Amen? At ipapako ka ng patiwalay. Pero ang plano ni Peter, ni Hero na iswa, pugutan. Ang sabi niya, ipapako ka ng patiwalay. Oo, hindi pwede. Sabi na pupugutan, kasabi nun, ipapako ka ito, pupugutan ako eh. O hindi pa ito. Anong issue? Anong pinag-uusapan? Faith. Meron siyang tiwala sa sinabi ng Panginoon. Amen? Meron siyang faith in God. Alright? Now, kaya nga sa verse number 8, and then you said unto him, gird up thyself, and bind on thy sandals. Itali mo rin yung sandals. And so he did. Now akala ni Peter, nananaginip lang siya. Kaya mo yun? Akala niya nananaginip lang siya. Okay? Isip mo din, nakalab bigla yung kanyang mga kadena, nabuksan yung pintuan ng bilangguan, nakalabas siya. Maliwanag ba? At dalawang guard post ang kanyang nalagpasan. Di ba namin? May mga nagbabalin, nakalagpas niya. Bumukas ng pusa yung bintuang bakal para sa kanya. Tapos di ba yun? Bumukas, eh? Sabi niya, angel, follow me. Sunod lang siya. Okay? At pagliko nila doon sa unang kanto, tsaka nawala yung angel. Kasi po niya, doon lang si Peter na pagkatuloy, hindi ako nanaginip. Totoong lahat ang nakikita ko. Totoong lahat ang pangyayari. Okay? Pag ganyan kapatid, sinabi niya, nagsugo ang Diyos ng angel o bakit iligtas sa kamay, itong si Hero. Alright? Tuloy sin kayo ang ibig ko makita, ang lahat ng ito ay parang what? Kasagutan sa panalangin ng church para sa kanya. Alright? Amen? Sapagat ang church ay nagdaos na what? Pagkatapos, effective prayer meeting. Okay? So tonight, atin mag-usap, how we
pray ang church? Upang si Peter ay makalagpas sa bilanggo ito. What kind of praying got Peter out of the prison? Alright? What kind of Peter? Paano kasi prayer ito? Amen? Kasi napaka-mabisa. Can you imagine that? Mabisa. Maliwanag ba? Mabisa. Nakalag yung kanyang mga talikala. Amen? Nakalag yung mga talikala niya. At yung prayer nila, nagdulot kay Peter ng what? Peace of mind. Maliwanag ba? Wala siyang takot. Amen? At yung prayer nito ay nagbukas ng mga ng pintong bakal para sa kanya. At yung prayer nila is what? Nagdulot upang yung Diyos magsuko ng angel upang palaya siya ng what kind of praying got Peter out of the prison. Dahil kailangan natin ito. And isa, kailangan natin ng ganitong klaseng panalangin. Maliwanag ba? Amen? Ng ganitong klaseng panalangin. What kind of Peter? Okay? Ang nagpalaya kay Peter sa bilanggo ito. Number 1. Notice verse number 12. Verse number 5. Nandiyan kayo? Verse number 5. Alright. Peter, therefore, was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Now, ginuhit na po ito yung salitang without ceasing. So, anong klaseng prayer ang naglabas kay Peter? Sa bilang number 1, it was an intense praying. Kita niyo? Okay, anong klaseng prayer? Forceful, may puwersa. Nakikinig kayo sa akin? Amen? May puwersa. Alright? May power. Amen? Walang patid. Okay? It also means what? Extended. Amen? It was an intense, forceful, then extended. Okay, amen? Walang oras. Hindi ito yung prayer na nagmamadali. Nakikinig kayo? Hindi ito yung prayer na maidaos lang. Hindi ito yung prayer na naghihintay na matapos. Maliwanag ba? It was at what? Extended. Di ba namigil siya? Amen? Amen? Sapagkat hanggang nakalabas si Peter ng bilangguan, okay, kung kayo pinalihan pa, at sa verse number 12, hindi ba? Maliwanag po yan? Palahin, mga alas 3 na ng gabi ito. Maliwanag ba? Amen? Sapagkat sa bilangguan, ano ang ginagawa ni Peter? Natutulog siya eh. Amen? Malalim na yung gabi. Di ba na rin? Amen? Nung katukin ni Peter, yung bahay ng miyembro, naroon pa sila, ang church, at nagdaraos pa rin, hindi pa rin tapos sa kanilang mga prayer meeting. Di ba nung guys? Okay, parang bihira ka nang makagagpo ng ganong klaseng prayer meeting. Amen? Lahat talaga may oras po. So, hindi pa tapos ito. Naliwanag ba? Kabag ganun ng church. Okay? Parang baka hindi tayo bigyan ng Panginoon. Sabagat ino-orasan natin siya. Amen, siya? Amen? Gusto ko rin yung nakalista. Pero ayaw ko naman ng prayer na talagang nakapokus na sa nakalista. Isama na rin natin si Brando. Pero sa listahan eh. Naginig sa akin. Guide lang natin yun. Diba? Okay. Sabagat tinulungan tayo ng Lord na manalangin tayo ayon sa Espiritu Santo. Amen? So what kind of prayer ang nagpalala kay Peter? Ano ba yung prayer? Intense. It's really intense. Forceful. Walang pati. Amen? Hindi nakatingin sa oras. Alright? Listen, Christian, it makes a difference to God that we are serious. Okay na makatingin kami seryoso sa ating hinihiling sa Kanya. At nais natin talagang makamit
Di ba? Maibigay ng Diyos yung ating pangangailangan. Now, alalahanin niyo, huwag yung alalahanin mo, no? That it was fervent prayers ni Prophet Elijah. Kung bakit ang Diyos hindi nagpaulan sa Israel sa loob ng 3.5 taon. Ano kasi prayer ang ginawa ni Elijah? Nakikinig sa akin? O, ganyan po. Babalik tayo sa Acts. Tumungo muna po kayo sa Santiago chapter 7, verse 17 to 18. Now, remember guys yan, ha? Nag-pray si Propeta Elijah sa Panginoon, Lord, huwag kang magpaulan upang makita ng Israel at ng Haring Ahab ang kanilang pagsuway sa iyo. Hindi nga nagpaulan ng Diyos 3.5 years. Di ba namin? And after 3.5 years, nag-pray sila, Lord, magpaulan ka ng Diyos. No, anong klaseng prayer ito? James chapter 5, 17 to 18. Alright, ganyan lang po kayo? James 5, 17 to 18. Ready? Elijah, kaya, patuloy po sa Tagalog. Datapot, sinagot, James chapter 5, 17. Elias was a man, pagkalakas, subject to like passion as we are. Ano ibig sabihin ng salitang subject to like passion as we are? Ibig sabihin, kapareho rin natin siya. Hindi siya Superman. Huwag niyong akalain na si Elijah talagang kamangha-mangha. Yung talagang no. Kapareho lang natin siya. Paliwanag ba? Subject, ano ginamit sa ka? Subject to like passion as we are. And he what? And he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Nakadinig mo yan? Verse 18. And then, nag-pray siya muli. And the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Nakadinig mo? Anong klaseng prayer? Ang mabisa, maningas. Paliwanag ba? Maningas. Maalam. Ano ba? Seryoso. Maliwanag ba? Ano ba? Meron ba? Intensity. Intense. May puwersa. Okay? Kaya nga, importante yung tinatawag na maningas at persistence. Yung walang paligkad tumatawa. Maliwanag ba? Yung bang talagang minsan nagigising ka sa madaling araw, nagigising ka sa gitna ng kadiliman, alas 2, alas 3, alas 2, alauna, nagigising ka, sapagkat mayroon kang hinihiling sa Panginoon. Maliwanag ba? Hindi ka mapanatag hanggat hindi mo nakausap at tayo paabot, Diyos, ito po yung kailangan ko. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Nalaman mo yung kailangan ng kapatid mo. Nalaman mo may karamdaman na bigat yung kapatid mo. Yung bang parang, yung hinihiling mo, parang sa'yo. Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? Nakadalas ka ba na mayroong pangailangan ng membro mo, ang member natin, na yung pakiramdam mo parang ikaw na rin na may kailangan? Naliwanag ba? Na hindi ka mapalagay hanggat hindi siya mapaalos? Naliwanag ba? Nakikinig kayo? Na ang tayong nakita mong malaking tulong sa kanya na ipanawagan mo sa Diyos na siya pagaling at bigyan ng kanyang pangailangan. Okay. So what kind of praying? God beat them out of poetry. Ano yun? Anong kasi prayer? Intense. Amen? Mayroong lakas, may pwersa. Alright, maningas. Alright. Again, Christian, our prayer meeting ought to be characterized by intensity. Intensity. And Christian, now, ating tignan. Kapag nagdadaos ba tayo ng prayer meeting, meron kayang intensity? Meron kayang ningas? Nakikita kaya na Diyos na seryoso tayo? Meron tayong genuine desire? At may gabay ng banal na Espiritu. In the book of Romans chapter 8,
26 to 27. Romans chapter 8, 26 to 27. Tayo po lahat. Likewise, the Spirit also helpeth our what? Infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us. Okay, sa Tagalog. At gayon din naman, ang Espiritu Santo ay tumutulong sa ating pakalakas kahinaan. Maliwanag ko, ha? Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Maliwanag ba? Amen? Ang prayer na walang tulong ang Espiritu Santo, ito yung prayer na puro Panginoon, Panginoon, Panginoon. Laging Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Ito yung prayer na parang sinuulong mo lang. Nakikinig ka sa akin? Ito yung prayer na hindi galing sa puso mo. Ito yung prayer na pag nasabi mo na, limot mo na. Ito yung prayer na hindi naghahanap ng kasagutan. Ito yung prayer na nag-pray siya na pagaling mo siya, pero hindi nila kung gumalit na. Nakikinig ka sa akin? Amen? Ano na ba? Ito yung prayer na Lord, ibig po yung kanilang wedding. Hindi mo na nakapanganak na. Ano yung sino na? Amen? No, bakit hindi inaalam kung nasagot na? Ano dahilan? Ano dahilan? Okay, walang intensity. Di ba rin siya? Ano dahilan? Walang tulong ng Holy Spirit. Okay. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu Santo rin ang namamagitan dahil sa ating na mga hibig na hindi maisaysay sa pananalita. Ano yun siya? Ano yun siya? Ang Lord, Panginoon, halos tatlo po itong church mo. Calvary Santa Cruz, Calvary Lumban, meron pa kaming Angeles. Lord, hindi ako kasing galing ng ibang pastor. Okay? But Lord, I pray, huwag akong makulang. Hindi ko alam ang gagawin ko. But Lord, help me, Lord. Ang prayer ko, Lord, huwag akong makulang sa kanila. Magawa ko yung gusto mo. Magawa ko yung dapat kong gawin. Amen? Hindi ko alam ang gagawin ko. Amen, Christian? One week na lang. Anniversary natin. Tama ba? 1 week na lang ba? 1 week na lang. Amen? Tama ba? 2 weeks na lang. Alam niyo ko lang, okay, but boy, magkano na yung hawak natin? Nakapag-donate tayo ng 100,000. Okay, bukas naman, makikibukas sa kami nila Emerson. Tungkol sa ating kakainin, nila ate ko, makikibukas sa ako. Mamaya, may meeting tayo. Alam mo yan, may meeting tayo. Okay, meeting tayo. Alright, parang tungkol sa problem na gagawin natin. Sino yung sasayaw, sino yung tutula, sino yung kakain ng bubog. Guys, sino yung ating papadalang una, o para silang magtabas-tabas doon, sila magtatabas sila doon. Maghahawan na pa. O kung iwan na kasi, hindi ba? Ayusin na yung ating gagawin doon para ayos tayo. Of course, gawain ng Panginoon, ang tagumpay wala sa atin. Ang tagumpay nasa ating Panginoon. Okay? Anong kailangan lang? Anong kailangan lang? Intense prayer. Amen? Amen? Maninas na panalangin. Alright? Persistent prayers. Okay? Understand? Amen? Nagkapray ako na lahat kayo, bigyan ng Lord ng pang-commitment. Lahat makasama.
Gagawa na ako ng program, pero sabi ko sa kanila, okay, flexible yan, pwede natin ayusin. Inulit-ulit na po, inulit-ulit kanina. Okay? Sabagat sabi ko, nakaprograma sa akin, 2 o'clock ang ating celebration. Ganun pala. Magdadalawang kain kami. Sobrang pa naman mag-customary kung maka... Diba? Nice ko lang, nice ko lang. So, okay. Kaya anong ating kailangan? We need prayers. Amen? Anong klaseng prayer? Effective prayer meeting. Amen? Prayer na siyang naglabas kay Peter. Doon sa bilangguan, prayer na siyang naging way upang si Peter makaligtas at tiyak na kamatayan sa kamay ni Hero. It was an intense prayer. Intense prayer. Alright? Merong tulong ng Holy Spirit. Alright? Secondly, balikan niyo po yung ating talata. Acts chapter 12, and verse number 2. Sabi ng Acts chapter 12, verse number 5. Okay? But prayer was made without ceasing, ano sumunod? Of the church. Of the church. Ginuhintang ko yung without ceasing. Pangalawa, ginuhintang ko yung ng of the church. Anong pinakikita? What kind of prayer? Ang naglabas kay Peter, sa bilangguan. Secondly, it was a united praying. Amen, Christian? It was a united praying. Okay? Hindi lang yung pastor ang nag-pray. Nakikinig ka sa akin? Hindi lang yung asawa ng pastor ang nag-pray. Hindi lang yung mga Bible student. Hindi lang yung mga word. Kundi sino nag-pray pakalakas? The church. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ang buong church ang nanalangin. Para kay Peter. It was a what? Lakas po? United praying. Sama-sama silang dumalangin. Alright? Para sa kaligtasan ni Peter. A united praying. In Psalms 133 and verse number 1, ano sa Bible? Behold, how good and pleasant for the brethren to dwell together in what? In unity. Kita mo? Yung unity, yung pagkakaisa ng church, yung pagkakaisa ng mga kapatid ay napakagandang tanawin sa harap ng ating Panginoon. Alright? Kaya niya sabi niya, how good and pleasant. Amen? Amen? How good and pleasant. You see? Mas ganun nyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magkakasama sa pagkakaisa. Okay? Good, pleasant, beautiful. Alright? Sa harap ng Diyos. Okay? Now, why unity is so beautiful? No? Sa harap ng Diyos. Anong dahilan? In John chapter 17 and verse number 2. Tingnan niyo po ito. Tatanggitin niyo po, ito'y maganda, kaaya-aya sa harap ng Panginoon, yung unity ng church. Lalo higit yung kanilang united praying, sapat ito po'y desire ng ating Panginoon at tagapagligtas. Gusto niya ito talaga. Ito'y kanyang palanganin na tayo po'y maging iisa. Iisa sa layunin, iisa sa hangarin para sa gawain ng Lord. In John 17 and verse 21. Tignan niyo po. 17:21. Nandiyan na kayo? Alright. Siguro niyo po sa verse number 20. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa Kristo, neither pray I for this alone, but for them also, which shall believe on me through their word. That's number 21. Upang silang lahat ay maging isa. Kita nyo? That they all may be one. As thou
also may be one in us. Ito niyo po, sa Tagalog, pakalakas, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila naman, na sila'y sumaakin upang ang salibutan manampalataya na ako'y sinubo mo. Ito yung kanyang prayer. Ito yung kanyang desire na ang Calvary Bible Baptist Church ay maging isa lamang. Amen? Amen? Isa. Hindi kanya-kanya. Hindi nakikinig ka? Hindi nagkakanya-kanya. Maliwanag ba? Maliwanag ba kung diwal? Nag-iisa, nagkakaisa. Alright? Kaya nga, anong klaseng prayer yun? Napakabisa. Amen? Amen? Can you imagine? Yung prayer ay naging way para ang Diyos magsubo ng angel. Amen? At nabuksan yung mga kulong, yung bilangguan. Nakalag yung gapos. Nakalag yung kadena ni Peter. Amen? Na maging yung mga sundalo ay hindi alam yung nangyayari. Maliwanag ba? Hindi ba ipaliwanag? Okay? Basta na lamang nung sila'y matauhan, wala si Peter. Andun ang talikala, nakabukas yung mga bintong bakal, wala si Peter. Hindi sila inimbitigan, hindi nila kaya ipaliwanag. Paliwanag, ang lahat ay what? Kasagutan sa effective prayer meeting ng church para kay Peter. Alright? Malingas. Ano pa? United. Alright? Yes, listen. Unity is beautiful because it is the desire of our God. Amen? Amen? At ito rin, no, ay isang napakagandang advertisement sa harap ng sanlibutan na tayo nga ang mga tao ng Diyos. Alright? Sapagat nakikita niya yung ating unity bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen, Bishop? Kaya nga sapagat yung unity ay maganda sa harap ng Diyos, no? Mag-ingat naman tayo sapagat ang Diablo ay talagang magbubulin eh. Di ba? Di ba, isa sa trabaho niya ay magtalim ng pagkakagalit-galit sa gitna ng mga magkakapatid. Ang gusto ng Diyos, tayo ay united. May pagkakaisa. Ang gusto ng Diablo, mag-away-away. Maghiwalay-walay. Alright? Now, maging sa Matthew 18 to 20, muling ipinakita ng Panginoon that there is a special power. There is a special power in prayer kapag ang kapag ang church ay united, nagkakaisang tumatawag sa Panginoon. Matthew 18 to 20 po. Matthew 18 to 20. Alright. Now, basahin natin po sa Tagalog. Kita niyo po? Sabi ng Panginoon, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kausap niyo yung church. 19. Kaya muling sinasabi ko sa inyo na akong pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang mga bagay na kanilang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Verse 20, sapagat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Kaisa natin ang Panginoon kung tayo ay may pagkakaisa. Alright? What kind of prayer got Peter out of the prison? It was a united prayer. Amen, Christian? Amen? Kaya nga sa gabi nito, no, after this,
Magpe-pray tayo. Ilingin natin sa Lord, na maabot natin yung ating goal para sa ating universal. Hilingin natin sa ating Lord na mag-provide ang Lord ng sasakyan sa mga wala pang sasakyan. Amen? Amen? Na pag-uwi natin sa iyo yung sasakyan. Amen, Krishna? Bus. Saan paparada yun? Amen, Krishna? Ayan. Okay. Nagkaalok nga si Brother Eric ng jeep eh. 6. Amen? Sino magdadrive? Si Eric. And then, asa si Sister Sisig? Sure ba yung bus pag susunduin tayo? Okay, hindi lang kaya mag-attend. Sundo lang. Okay. Amen? Maging programa, yung programa natin, maging preaching. Mga taga-Angeles, kaparating, mga grupo ni Brother Wilson, kaparating. Okay? Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Amen? Kailangan natin ng pagkilos ng Diyos sa ating pong celebration ito. Diba namin isa? Yeah? Okay, sa ngayon na natin gagawin na magpapalayo tayo ng pumunta. Sa pagsi-celebrate, maliwanag tayo. Ang dali sana kung sa cultural lang, amen? Kahit maglakad, yung mga taga-painte, papunta cultural. Diba? Amen, malayo. Amen, Krishna? So, ano kailangan natin? Intense prayer. Ano pa kailangan natin? United prayer. Alright? United prayer. Okay? Prayer meeting should sound like a real conversation with Christ. A real conversation with Christ. Lalo din po, during yung panahon ng Roman Empire, nung kanila pong iniispiyahan yung church ng Panginoon sa Jerusalem, nag-iispiya sila bakit na sa kabila ng persecution, pinapatay sila, lalo pa silang dumadami ng dumadami. Kaya nagsugo sila ng spy para magkunwaring convert at mag-spy. Bakit lumalago? Bakit hindi sila mapigilan? Pagbalik ng mga spy, accordingly, nag-report sila. Ang sabi ng mga nag-spy, kapag sila nagpe-pray, kapag sila nananalangin, may kinakausap sila na nagngangalang Jesus. Kinakausap nila na napakaningas, na talagang parang naroon, pero wala naman. Diba rin bisa? May kinakausap sila. May tinatawagan silang Jesus na talagang na parang naroon, pero wala naman. Bakit? Sapagkat yung prayer is what? Real conversation. Are you with me? Amen? Kwento ko sa misa, may isang magandang pastor. Kapag siya nag-pray, nakaluhod siya sa harap ng isang empty chair. Iniisip niya, nakaupo dito ang Panginoon ko, kinakausap ko siya. And we said, real conversation. And we said, number 3, sincere. What kind of prayer? Anong klaseng panalangin ito? Na naglabas kay Peter sa bilangguan. Intense, united, and pangalakas, sincere praying. Sincere, real, truthful. Diba? Totoo, makatotohanan. Okay? Sa mga unto God. Sa Diyos sila tumawag. Sa Diyos sila dumaing.
Sa Diyos sila humiling ng kaligtasan ni Peter. Okay? God's people at prayer meeting should really be talking to God. Ay, mag-isip na, aware ba tayo? Aware ka ba na kapag tayo ay nananalangin ay talagang Diyos ang ating kinakausap? Okay? Hindi ka nagpipray para madinig lang ng ibang marunong ka mag-pray. Di ba? Kapag ba ako, pag ba nag-uusap tayong dalawa, ako ba'y paulit-ulit yung sinasabi yung pangalan mo? Are you with me ka ba? Amen? People at prayer meeting should really what? Be, lakas mo, talking to God. Okay? In Matthew chapter 6, if you remember, nagbigay ng warning ang Panginoon. No? Okay? Laban sa praying, laban sa panalangin, naibig lang ba dinig ng tao? At sabi ng Diyos, kapag kayo nagpipray, huwag kayong gumaya sa mga Katoliko, sa mga heathen. Gumagamit sila ng paulit-ulit na pananakataga na sinaulo nila. Akala nila, didinggin sila ng Diyos sa kanilang paraan yun. No. At least, tinanggap na nila ang sarili ganti. Nakikinig ka sa akin? Amen? Huwag kang gumamit ng paulit-ulit. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Lord to God. Hallelujah. Praise the Lord. Walang masama. Talagang ginagamit yun. But if you study your Bible, di ba nakikinig ka sa akin? Basahin mo yung prayer nila Elijah. Basahin mo yung prayer ni Peter sa Acts chapter 5. Makikita mo, ang kanilang prayer is what? Real conversation to God. Amen? Okay. Acts chapter 5. Sunod niyo po ako. Acts chapter 5. Verse 24 to number 30. Tignan niyo po yung prayer ni Peter at ng church. Kaysa bakit sila po inuusig, sinasaktan po sila, tignan niyo po yung kanilang prayer. Acts chapter 5, verse number 24 to number 30. Diyan na kayo? Chapter 5, verse number 24. Acts chapter 4, Acts chapter 4, 24. Acts chapter 4, 24. Alright, nandiyan na kayo? Gawa, kapitulo 4, talatang 24 hanggang 30. Ready? And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, Thou art God, which has made heaven and earth, and the sea, and all that in them is, who by the mouth of thy servant David has said, Why did the heathen rage, and the people imagine vain things? The king of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ, for of a truth, against thy holy child, Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before them to be done. And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servant that with all boldness they may speak thy word by stretching forth thine hand to him, and that signs and wonders may be done by the name of thy Lord, Holy Child Jesus. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Yun ang kanilang request, ano? Ibinigyan Diyos sa kanila. Amen, guys, ha?
gumamit ng paulit-ulit na mga kataga. Naliwanag? You follow me? Napasiyo yung kanyang prayer. Hindi tulad ng prayer ng Pentecostal, Charismatic, lagi, glory to God, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Napasiyo po? You follow me? Normal na ba? Conversation to God. Amen? Katulad ng pag nag-uusap tayong dalawa. Hallelujah. Amen? Pero what? Merong intensity. Nakikinig kayo? Merong force, merong power. Amen? Ano yung pangalawa? They are what? United. Amen? Sa kanilang hinihingi sa Panginoon. Amen? And then, ano pa yung pangatlo? They are what? Sincere. Dumating doon. Pinagbabantaan kami. Pinipigilan kami. Maliwanag ba? Amen? O Lord, magbigay ka sa amin ng wonders. No? Pinuspusin ng Holy Spirit. Lahat sila. Lahat. Na-feel ng Holy Spirit. Why? Sapagat yung kanilang prayer naman. Pagkala, number 3, sincere. Amen? Sincere. Alright? Kaya nga, we need to learn. We need to learn again how to pray sincerely. Mula sa puso. Okay? Talagang Diyos ang ating kinakausap. Amen? Hindi naman basta makapagsalita or kung ano na lamang yung masabi. Naman yung ba ako? Nabisan kasi ganun tayo. Kung ano lamang yung masabi. Okay? And number 4, it was specific praying. It was specific praying. Amen? Ano ibig sabihin ng specific? Sila pinanalangin para kay Peter. Amen? Na ang Diyos ay gumawa ng paraan upang si Peter ay makalabas sa bilangguan. Makatakas sa kamay ni Herodes na pagpapatay sa kanya. It was specific praying. Amen? Amen, Diyos? Nakikinig ba kayo? Amen. Prayers, sa pagkakataon yun, were not an empty general prayers, na madalas na siyang marinig mo at makikita mo sa maraming mga churches sa kasalukuyan. Nakikinig kayo? Pag sinabing general prayer, ano sinabing general prayer? Lord, I pray na pagpalayo po yung pamilya ni Bartolome. General yun. Hindi specific. Amen? Lord, ingalo mo po yung mag-anak ni Sister Eva. Nakikinig ka sa akin? Specific general. General. Wala kang hinihiling. Maliwanag lang. Okay? Ito po'y effective prayer. Ito po'y effective prayer meeting sapagat ito po'y specific. Na panawagan sa Diyos na Lord, sagipin mo! Ilabas mo si Peter sa bilangguan. Specific prayer. They called on God for particular action. Alright? They called on God for particular action. Specific prayer. Amen? Gusto bigyan ko example. Isang nagpe-pray ka para sa damit mong isusuot. Nakikinig mo ba kayo sa akin? Sa anniversary. Anong prayer mo? Lord, bigyan po ka ng damit sa anniversary. Anong klaseng damit? Lord, bigyan po ako ng gusto ko sana nakakutin kayo. Anong kulay? Nakikinig ka sa akin? Amen? Lord, bigyan mo ko ng pantalon. Bigyan mo ko ng pantalon kasi pantalon. Gusto niyo para kang hape? Para kang suman? Di pa naman siya. O baksak. Ano yung gusto mong pantalon ngayon? Gusto ko cargo pants eh. Amen? Nakabalukats, nakakargo pants. Ang cute siguro mo.
Amen? Are you with me? Okay. Nung sila nag-pray, nung klaseng prayer pa they call on God. Tumawag sila sa Diyos for a what? Oh, Panginoon, bigyan mo po ako ng 4 na pantalon. Nakikinig ba kayo? Lord, bigyan mo ko, Lord, ng 4 na pantalon. Karamihan ng pantalon ko, hindi na masikip na sa akin. Bigyan mo ko, Lord, ng 4 na pantalon. Oh, gusto ko, Lord, yung tela, yung matigas. Ayaw ko nung malambot. Ayaw ko nung parang wet look. Bigyan mo ko, Lord, yung pantalon na parang Dockers. Isang black, nakikinig ka sa akin? Nakikinig mo ba kayo? Isang black, isang dark brown, isang dark gray, at isang dark blue. Specific, general. Ano yung believe? Yun ang gusto ng Diyos na klase ng panawagan. Okay? Umihingi ka naman, bigyan mo ako ng pang-commitment. Bakit? Pagkano ba commitment mo? Bakit? Hindi mo masabi. Are you with me? Bigyan mo ako pang-commitment. Nag-commit ako ng 10,000. Bigyan mo ako ng 10,000. Are you with me? Yun ang faith. Amen? Yun ang prayers. Yun ang prayer na mayroong pananampalataya. Alright? At humihingi ka sa Panginoong Diyos ng specific na kailangan mo na matanggap sabagat alam mong kailangan ng church ng Panginoon. Alright? Okay. Remember si Hannah? Diba? Hindi siya nagkakaanak. Inaapi-api siya nung asawang isa pa ni Elkanah. Kasi yung isa, may mga anak siya, wala. Nakikinig kayo? Ang sabi ni Hannah, bigyan mo ko ng anak na lalaki. Amen? Amen? Pag binigyan mo ako, ibibigay ko sa iyo at magseserve sa iyo sa lahat ng taon ng kanyang buhay. Binigyan nga siya. Kung ano yung hinihiyag yun, ang isang anak na lalaki. Ngayon, tinawag yung Samuel. Bakit? Sapagat dininig ako ng Diyos sa aking kahilingan. Specific prayer. Okay. In Philippians 4:6, the Bible says, be careful for nothing. Huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, huwag kang makalala. Amen? But in everything, by prayer and supplication, amen? With thanksgiving, let your what? Let your request. Amen? Amen? Yung anuman ng iyong kahilingan, ipaabot mo sa Diyos. Ipakilala mo, Lord, ito ang kailangan ko. Ito yung gusto ko. Ito yung nais ko. Amen? Ito yung kailangan ng church ko. Okay? Let your request, pakilalas mo, be made known unto God. Amen, guys? Magkaroon tayo ng isang effective na prayer meeting. May pangailangan ng church, at may pangailangan ang marami nating membro. Amen, guys? Amen? Nawawing gabi, bigyan ng Diyos ng revival yung ating prayer meeting. Amen? Tingnan natin. Ang ating kabagbatay ng prayer meeting, ito ba'y intense? Okay? Or nakabase lang sa oras. At ano lang ang nakalista? Kapag ba tayo nagpe-pray, united ba tayo? Iisa ba yung hangarin natin? O kanya-kanya tayo? Seryoso ba tayo sa ating mga kaibigan? Yung bang ating prayer talagang, yun ba yung laman ng ating puso? Sincere? Yung bang ating hinihiling specific?
Nagbabantay tayo, naghihintay tayo, at inaalam natin kung dumating na o nasagot na. Nakikinig mo ba kayo? Kaya nakita ko yung pinagpipray ko. Hindi ko lang salamat. Sinagot mo. Salamat. Ngayon po tayo na. Laki ng Diyos. Lubos po ako naniwala that there is power in prayer. Lubos po ako naniwala, laki ng Diyos. Walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Lubos po ako naniwala din, Lord, na ikaw, na aming Panginoon, ay nakikinig sa aming mga panalangin. At lubos po